Sa baba pala natin yung lagay. So 4.1 ulit. Idipit ko sa taas ang pula ulit. Na 4.3. Summer tayo na itong Chevrolet Silverado. Ang issue nito ay ABS light. ABS light on, saka traction light, saka engine light. Saka service brake pad monitor. Saka meron pa yung lalabas. Parang meron pa yung service trailer. Yan na. Service trailer brake system. So bali ito yung code na nakuha ko sa engine control module. Ay meron siyang code na P25A2 brake system control module 1 request illumination. Tapos sa brake system control module C0514 rear right wheel speed sensor circuit low voltage. Tapos P0606 control module processor performance. So P0513 right rear wheel speed sensor circuit performance. 0558 calibration data. C1165 front brake pads bar signal. So hindi makiklear to. Malamang itong issue niya kaya ng ilawan yung kaya umilaw yung ABS na yan. Ito may issue, malamang to yung right rear with speed sensor circuit performance, baka no, circuit low input, baka wiring to. Check ko muna ang wire, baka wire light ba. So bali ito right rear wheel speed sensor. So hanggang dun sa sakit dun, hanggang pumunta. Posible namang madamage tong wire dito kasi may harang sa tang ano, may bracket siya ito sa likod. Ito din sensor ito. So check ko muna doon sa dugtungan, doon banda, check ko muna doon. So bali ito, nandito ako sa ilalim ng sakyan, dito yung sakit niya ano. So bali ito yung linya na to nung ano sa left o sa right pala, right rear. Ito yung connection. Ito yung sakit. Ito naman yung sa left side. So buo yung left side, yung sa scanner, binasa ng scanner ay yung right side. So checkin natin yung wire, yung sakit na yan. Yung sakit na to. Kung meron tayo makuhang resistance. So naka negative yung isang probe test natin ng multimeter. So naka sit ito sa resistance or sa ohms. Tignan natin kung may makuha tayong resistance. So mahirap ang position ko rito ngayon, nakaluhod ako. Check ito yung butas. So may 9 point, nakasiting sa ohms yung ano, yung multimeter. So may 9.3 ohms yung isang butas. Tignan natin. So
wala OL. Pero ang isa meron. 17, tumatay na 9. Yun. 12. Pero ano yan, buo yan. Kasi may resistance tayo nakukuha. Kulay ano, kulay yellow na may, or green na may yellow. Ang itong wala tayo ano, yung violet. Wala. So try kong ilipat dito sa DC sa volts. Tayo natin kung may makuha tayong 12 or 5 volts dito. Hindi ko pala sinapa-diagram ito kung ilan yung ano. Pero ngayon meron tayo nakuha 4.3 volts DC. Sa kabila ay 0.04. So balibo yung isa lang ito. Yung pink o violet. Violet 4.3. So naka-negative pa rin yung. So i-compare natin tong isa. Yung isa right side ay sa compare natin tong sa namatay ulo ko. I-compare natin to sa ano, sa left side. Yung linya. Yan. So ito yung sa left side, rare din to. Compare natin. May makuha tayong 4.3 volts kanina. Ito mamatay yung ilaw ko. So may 4.3. Kulay niya ay blue. 4.3. 4.3 tapos dito sa isa 0.03. Ibig sabihin buo tong linya ng sa right rear. Ito 4.3 din. Ito yung right rear na sa akin. 0.04 sa kanila 0.03. So buo. So ngayon ito naman check natin. Itong linya na ito napapunta sa doon sa may right side. So meron akong connector. Nag-ready na ako. Pang check natin. So yung black saka gamitin ko yung black saka red. Ito dito sa pin. Check natin ang resistance ng sensor kung buo yung wire. Medyo mahirap na magpatama ito kasi one hand tayo. So ayan. So check rin dola. Black saka red and black. So ayan na connect na yung probe test natin. So naka-setting tayo sa ohms. So walang tayo na kong resistance. So pagpapalitin ko yung pin, wala pa rin, putol yung wire.
masira yung sensor. So para ma-sure natin, so ating check itong, ito yung sa ano to, sa left side. Check natin. Ayan na, 4.3 ohms. Diba? 4.3. Balik ta rin natin yung pula kaya sa taas, sa baba balik natin yung lagay. So 4.1 ulit, ilipit ko sa taas ang pula ulit. Na 4.3. So okay yung ibig sabihin sensor ang wire, so speed sensor. So ulitin ko, kabit ko ulit ito sa right side to. So wala, confirm na wire or sensor ang may issue. So ang haba nitong, ang haba ng wire, hindi basta-basta hindi pala madali magbaklas. Kasi may bracket pa siyang naka-support dito, dumadaan yung wire. Nakapasok dyan. Ang haba. Isang metro. Wala namang damage yung ano. Wala namang damage yung balat. Order na lang ako na ito. Palitan natin bago. Ayun. Yun. Sa puno pala. Dalawang putol. Sa puno. Palit na to. Kaya naman dugtungin. So, palitan ko na yun. So bali ito. Second hand na yung kakabit natin. Pero goods pa to. Kaya second hand kahit luma. Galing to sa ibang unit o sa naka-junk na unit. Itong kakabit natin. Ito yung luma. Ito yung dati. So na tuluyan na. Yan, putol na pareho. Kaya naman tong repairin. Kaya naman dudugtungin. Kaya naman idugtong to. Kaso hindi rin magtatagal. So meron naman tayong pamalit. So palitan natin. So yun, nakakabit na. For temporary muna to. So kinabit ko lang yung wire. Dinugtong ko lang yung wire. Tapos kinabit ko yung sensor. Pero hindi pa nakapix yung bracket nyan. So for temporary muna yan. Saka ako na mamaya ipipix to pag okay na. Namatay na yung ABS, traction. Yun lang naiwan yung brake pad monitor. So namatay na ng kanya. Pag-on ko ng sose. So automatic search. Malamang dito ano na to, clear na to dito, o pass na to. History na lang dito sa scanner makikita. Silang naiwan service brake pad monitor. So brake system control module. Read fault code. Yan lahat history. Yung right rear, left rear. History na ito. History. Ito yung carry yung brake, front brake pad. So yun lang kasi ano yan. Malamang manipis na yung brake pad niyan. Inabot na yung sensor. So clear DTC. So yun lang natitira. So yun naman na yung mga kinana. So yun lang ang so nawala natin yung engine light dyan. So balito lang na iwang DTC sa brake system control module. Itong
front brake pad wear, signal circuit protection, timeout. So yun lang, bali sensor lang problema niyan kasi naubos na yung brake pad nito, hindi na makiklear to. Tapos sa engine light, may engine light kanina to pero ngayon wala na to kasi nag-clear na ako. Magkakasama yun dun sa ano sa yun na, wala na. Magkakasama yun dun sa ABS na nagkaroon ng problem, ABS sensor.